Yung naglulubog pa tayo dito ng sheet pile, medyo nahihirapan tayo. Medyo matagal yun. Pero ito, saglit na lang to. Good morning, Dong. Good morning. Gandang umaga sa ating, malamig na umaga sa ating lahat. Tayo ay nandito sa Timbarats. Ito na naman tayo, pasok na naman tayo sa trabaho. At kami ngayon ay may buhos sa ginagawa naming retaining. Ito ang routine namin sa araw-araw. Pagka namamasukan talaga, ganun talaga. Ayan. Sa ngayon ay tatlo pa lang kami dito. Kasi yung mga kasama namin hinugot na naman sa ayuda ni Mayor. Ayan, yung unit ko. Ito yung motor ko. Ayan, dito pa din. Ito lang ang araw-araw natin trabaho. Alright, abang-abang na lang mamaya pag nandun na kami sa area. Ayan guys, andito na tayo sa area na pagbubuhusan natin. Katulad din ng dati. Kung saan kami gumawa, dito pa rin. Ayan mga dong. Ito, naka-schedule to ng buhos mamayang tanghali. Ang purma namin, dinagdagan na namin ang purma. Ito yun, oh. Ayan, ito yung alulod natin para pag nagbuhos. Ayan. Bali, nadagdagan to ng 4 na purma. Ayan, ang layo niyan, oh. Ayan, sinakop na hanggang dulo. Nasa ano to, kulang-kulang 20 meters. Yan ang bubuhusan. Hanggang pagka nayari ito mabuhusan mga dong, magkaangat na naman ang bakal doon, madudugtong na naman ang bakal. Ayan, tulay tayo, biglang mabagsak. Aroy. Ito yung bubuhusan namin. Malapad yan, isang roller yan, 30 cm yung lapad niyang pagbubuhusan. Hanggang doon yan. Katulad pa rin dati. Anong ginagawa namin dito, update na lang kami. Ito na lang, pangalawang buhos na namin to para mang taas ng buhos. Bali ano lang to, 4 na angat lang. 4 na angat ang purma. Yun, matatapos na rin. Yun, ano na lang kasi yung naglulubog pa tayo dito ng sheet pile. Ayan, ito yung alulod natin para pag nagbuhos. Ayan, bali nadagdagan to ng 4 na purma. Ayan, ang layo niyan, oh. Ayan, sinakop na hanggang dulo. Nasa ano to, kulang-kulang 20 meters. Yan ang bubuhusan. Hanggang pagka nayari ito mabuhusan mga dong, magkaangat na naman ang bakal doon, madudugtong na naman ang bakal.
Yan. Tulay tayo. Huwag lang mabagsak. Aroy. Ito yung bubuhusan namin. Malapad yan. Isang roller yan. 30 cm. Yung lapad niyang pagbubuhusan. Hanggang doon yan. Katulad pa rin dati. Anong ginagawa namin dito, update na lang kami. Ito na lang pangalawang buhos na namin to para mang taas ng buhos. Bali ano lang to, 4 na angat lang. 4 na angat ang purma. Yun, matatapos na rin. So ano na lang kasi yung naglulubog pa tayo dito ng sheet pile. Yung naglulubog pa tayo dito ng sheet pile, medyo nahihirapan tayo. Medyo matagal yun. Pero ito, saglit na lang to. Ano na lang to mga dong, pag nabaklas ng bakal ay purma, dudugtong nito, ito dudugtungan hanggang dyan sa may tansi na yan sa taas. Dudugtungan to, siguro may 2 metro. Tapos lalagyan na naman ng bakal pag ganun. Tawag na. Uy, ano yun? Teka, kang manadisgrasya. Tanggal ang kadena. Ay, tanggal na yung kadena. Ayan. Ayan, may tansi dyan. Ano lang kasi to mga dong, pantay lang kalsada. Pantay kalsada lang ang buhos, katulad nung sa dulo. Gulat ako dun Kala ko tumimplang na. Ito kasi itong area na to mga dong, laging may nadidisgrasya dyan, mga single na motor dyan sa paliko. Katulad nung may naglalakad na aso na yan. Yan, ano yan, laging may nadidisgrasya yung papaliko ng mga nakasingle pag hindi nagminor. Kasi yung gilid dyan mabuhangin, kaya laging may natutumba dyan. Nung isang araw nga dyan may natumba dyan. Ayaw kong videohan kasi nadisgrasya na nga, bibidyohan mo pa. Tinulungan din natin mga dong, pero di natin binidyo. Yan dyan sa mga paliko na yan. Yan, tapat ng van na yan. Ano rin, may natumba rin dyan ng motor. Wasak yung helmet. Buti ka mo may helmet, kaya ano lang, helmet lang ang na-damage. Pero yung driver may kunting gas-gas lang. Ayan. Kaya sa mga nagmamaneho dyan, kahit na malulupit pa kayong driver dyan, ang disgrasya ay hindi na iiwasan. Kaya magbaon lang talaga ng kunting ingat. Ingat, timing, pagmamaneho. Dapat maging defensive ka sa pagmamaneho para iwas disgrasya. Kasi ako mga dong, sa tagal ko nang nagmumotor,
17 anyos pa lang ako, nagmumotor na ako. Hanggang ngayon hindi pa ako nakatikim ng disgrasya. Maniwala man kayo sa akin o hindi, yun talaga ang pangyayari. Hindi talaga ako nakatikim ng disgrasya, dahil siguro sa nag-iingat tayo. Pero natumba ako ng motor na ano naman yon ang tawag dito. Dito tayo sa malilim. At ano naman yun mga dong, wala, nabitin na. Ayun na, oh, nabitin, hindi makaahon. Ano naman yun, yung nagkaroon, may gout ako, may gout. Akala ko huminto na ako sa tapat ng gate ng yarda namin at mag time in. Akala ko nakaapak na yung paa ko. Masakit kasi, kaya buong akala ko talaga nakaapak na. Patay ng makina ng motor kasi nakahinto na nga ako. Magbubukas na lang ako ng gate. Kalain mo pagbaba ko, diretso ako chimplang, diretso higa. Buti ka mo nakahinto na. Yun lang ang tumba ko sa motor na ano, nangyari na yun. Ako naman, maingat naman ako magmamaneho. Ang ano sa akin yan, gusto kong ano mga dong na nagmamaneho ako, nagbibiyahe ako sa kanila, gusto kong walang kasabay. Yan, ganyan. Tsaka siyempre motor yan, kahit na makina ng sasakyan, hindi mo kayang kontrolin yan. Kahit na sabihin mo ikaw ang driver, marami nagmaneho na sinasabi lang nag lose control. O pag sabihin lang lose control, hindi nila na control. Kaya walang magaling yung driver sa disgrasya. Kaya masabi ko lahat ng mga nagmamaneho, ingat lang talaga. Magbaon lagi ng pag-iingat at lamig ng ulo. Para yung iba kasi nagkatinginan lang, nag-aaway na. Kaya yan talaga ang ano, yun talaga ang dapat sa nasa kalsada. Ganun talaga, magbaon ng mahabang pasensya, magbaon ng maraming pag-iingat para maiwas disgrasya. Pag ako kasi nagmumotor mga dong, hindi ako mapapakali. Left and right ako tumitingnan na sa salamin, sa side mirror. Bukod sa harap ko, katingin ako sa side mirror. Kasi tinitingnan ko yung nakasunod kung matulin. Yan. Kasi mahirap na pag nahagip. At saka sa katulad nating nagmumotor, yung nakasingle, aray ko, tayo nakasingle, dapat alam natin yung kung saan tayo banda pwede at hindi. Kasi kung nakasingle kang motor, kung pagitna-gitna ka, para orada ka sa gitna, di naman hamak na mas malakas yung matutulin yung mga naka 4 wheels. Break time na pala yung mga naka 4 wheels. Ang mga naka 4 wheels, the priority yan sila sa gitna. Kasi lalo na kung ang kalsada mo ay maliit lang, katulad ng 2 lanes, sa gilid ka na lang talaga. Huwag ka nang magmaangas dyan sa gitna. Kasi gaano ba naman ang 100cc mo kung ang
truck mo naman ang kasabay, delikado. Ako matulin man ako magpatakbo, pero nagdidepende yan sa daanan. Mga maluluwag na daan at diretsuhan, pero kung paliko-liko, mahirap na. Ayan, napakwinto tuloy tayo. Aray ko. Ay, sige. At hinihintay ko pa yung mga kasamahan ko tsaka puriman ko, kasi nag-aantay ako ng utos kung anong gagawin, kasi mahirap naman maggalaw-galaw tayo ng wala sa utos. Baka masita tayo, mapagalitan tayo, kaya standby lang tayo dito. Ang ganda ng background ko, oh. Maganda pagmasdan ang yaman ng kalikasan. Nasisira lang ng mga nilalang sa mundo. Ayan, oh. Ang ganda niyan, may mga puno, parang sariwang hangin pakiramdam. Pero pagdating niya sa taas, flat na ang bundok, ginawa ng subdivision. Alright mga dong, tabay na lang tayo mamaya sa ginagawa namin. Break time muna ako. Ayan guys, pauwi na tayo, tanghali na. Ang oras natin ay alas 11:40 ng tanghali. Hanggang ngayon wala pa yung bus namin, kaya uwi muna kami. Pupunta ako dun sa kagrupo namin ng MRGP, at inimbita kami, may partihan, birthday ng kasamahan namin, kaya doon ako pupunta at makikain. Alright. Punta muna tayo sa barak at tawid muna tayo. Kunin natin yung motor natin. Ganito lang muna tayo. Maraming salamat sa walang sawang panonood. At ingat kayo lahat. Saan man kayo naroon. Bye bye.